Ito yung pork asim na binili ko kanina sa meat shop. Mas okay sana kung liempo yung aking gagamitin. Kaya lang natapatan ko na medyo mabili ang karne ng baboy ngayon, kaya naubusan tayo ng liempo. Pero okay na yon kaysa wala. Ang unang first step natin gagawin, lalagay natin sa isang kawali tapos lagyan natin ng tubig. Okay lang kahit hindi na lumubog yung karne. Tapos lagyan natin ng konting asin. Lagyan din natin ng konting pamintang buo. Para madagdagan kahit papaano yung aroma, lagyan natin ng ilang pirasong dahon ng laurel. Tapos sindihan natin yung kalan, tatakpan natin hanggang sa kumulo. 15 to 20 minutes ko lang naman pinakuluan ito at hindi naman masyadong malambot. Kailangan lang malaga lang talaga ng konti. Okay lang kahit medyo may hilaw-hilaw pa yung loob niyan. Tapos gagawin natin, hihiwain lang natin ito ng ganyan. Katulad ng ginagawa ko, ini-slice ko lang yung karne. Kung gagayahin nyo naman, pwede nyo gayahin yung pagkaka-slice ko, ganyan kalalaki para maganda ang serving. Pero kung gusto nyo mas maliliit, okay lang naman. Ang pangalawang second step naman natin gagawin, magpapainit naman tayo ng mantika dito sa ating kawali. Tapos ilalagay natin itong ating mga ini-slice na karne ng baboy. Kung napapansin mo nga ay hilaw-hilaw pa yung loob. Katulad ng sinabi ko kanina, okay lang kahit hindi malaga ng husto. Mga 4 minutes lang per side, magiging mapula naman agad yan. Dahil nga laga na yung karne, hindi na siya matagal lutuin. Unlike dun sa hilaw pa yung karne, medyo matagal nga lang lutuin kapag gano'n. Binawasan natin yung mantika, tapos naggisa tayo dito ng 2 ulo ng bawang. Kahit nga mas dagdagan mo pa yung bawang, mas maganda. Tapos 1 pirasong sibuyas lang. Kapag okay na yung bawang at sibuyas, pwede na nating ilagay yung butter. 2 kutsarang butter ito. Tapos lagyan din natin to ng oyster sauce. Tapos lalagyan din natin ito ng tomato paste. Kahit mga 1 kutsara, okay na. Ang gagawin lang naman ito ay papupulahin lang naman natin yung sauce nito. Tapos magpiga ka lang kahit kalahating lemon o kaya naman kalamansi. Kung gusto mo ng manamis-namis, pwede mo lagyan kahit 1 kutsarang asukal na pula. Lagyan din natin ng pamintang pino. Tapos ilagay na natin yung ating piniritong baboy kanina. Tapos haluin mo lang para ka lang nagigisa. So hindi pa nagtatapos dito. Lagyan natin kahit kalahating basong tubig. Tapos papalambutin pa natin. After ng mga ilang minuto, malambot na yan. Kung mapapansin mo, nag-reduce na rin yung ating sarsa. Nagmamantika na rin siya. Kung titingnan mo, talaga namang nakakaakit. Kaya dapat nagsaing ka na rin kasabay ng pagluluto mo ng ulam para sabay-sabay na pagkakinain mo. Mainit ang ulam, mainit ang kanin. Mas okay kaya kung lalagyan natin ng sili. Well, kayo na bahala. So ngayon naman, malapit na itong maluto. At talagang nagmamantika na yung dating niya. Pwede na. Kung may time ka, try mo bukas. Gawin mo rin. Baka sakaling magustuhan kahit papano. Sa mga pampalasa, ikaw na bahalang maglagay. Kung ano yung meron dyan sa inyo, yun na lang ilagay mo. Huwag mo nang masyadong dagdagan at baka mamahal pa yung recipe mo. So sa lahat ng nanood at sumuporta, kung nanonood ka pa hanggang ngayon, baka naman pwedeng pakicomment mo na kung taga saan ka. Huwag mo na rin palang kalimutang i-like at i-share yung video natin para naman madaling balikan. Salamat, God bless you all.